Vice President at Education Secretary Sara Duterte dumalo sa Global Education and Innovation Summit sa Seoul, South Korea. Sa kanyang speech, sinabi ni Duterte na kailangang makasabay ang edukasyon sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Pero kailangan ding maituro sa mga bata kung paano malalaman ang totoong impormasyon sa hindi. Malaki raw ang ibubunga ng artificial intelligence sa edukasyon, pero dapat may safeguard dito. Sa isang panayam, sinabi naman ni Duterte na naaayon sa batas ang paggamit ng confidential funds ng kanyang mga tanggapan. Posibleng politika raw ang sanhi kung bakit hindi tumitigil ang issue tungkol sa mga ito. Makikipagpulong din si Duterte kay Korean Deputy Prime Minister Lee Joo-ho. Mahigit 92 million na balota at libo-libong forms na imprenta na para sa manual na pagboto sa barangay at sangguniang kabataan election sa October 30. Ayon sa National Printing Office, patapos na rin ang pag-imprenta sa mga balota para sa automated elections sa 3 piling barangay. Sa NPO manggagaling ang mga gagamitin sa eleksyon sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Manggagaling naman sa Santa Rosa Laguna Warehouse ng COMELEC ang para sa ibang rehiyon. Ilang grupo nagkilos protesta ngayong ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ipinanawagan nila ang murang bilihin at pagtigil sa anilay pag-atake sa mga aktivista. Saglit na hinarang ng mga pulis ang pagsalubong ng grupo mula sa Liwasang Bonifacio at mga nasa Mendiola dahil wala raw ito sa usapan. Pero pinadaan din sila kalaunan. Sa Mendiola, nagtirik sila ng mga kandila bilang pag-aalala sa mga biktima ng martial law. Pero ang ilan dito, pinagsisipa ng mga pulis. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang ngayong martial law anniversary. Pero sabi ng palasyo, wala silang ilalabas na pahayag. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.